Looney may request kay Easy Meal. Abadon inagawan ng damit sa isang event. At Jonah sumagot sa pagsita ni Looney sa battle niya kay Badang. So tara. Isa nga si Easy Meal sa pinakaswerteng Pinoy dahil kasama nga siya sa circle na nag-iisang rap god na si Eminem. Makailang beses din silang nag-collab sa isang kanta. Kaya maraming mga rap artists ang naiinggit sa tagumpay ng karir ni Easy Meal. Alam naman natin na maraming fans si Eminem sa Pilipinas. Kaya kung magkaroon ng concert dito si Eminem, siguradong sold out ang ticket. Sa Break It Down nga ni Looney kasama si Shay. Dito ay natapik nila ang pagpunta ni Shay sa ibang bansa para manood ng concert ni Eminem. Nanood ka ng concert ni Eminem? Yeah. Ano bago feeling? Yung Kamusta? bago yung battle namin ni EJ. Ah, talaga? Galing akong Yun yung parang ano mo, Abu Dhabi. bakasyon mo muna bago ka sumabak. Oo. Gano'n ka katagal dun? Mga 2 weeks. 2 weeks? Magkano 2 weeks, ticket? Parang doon sa ano ni Eminem. Oo. Actually, ano yun eh. Hindi siya... After party concert siya. Kumbaga, ang binayaran namin is ilang days ng F1 Sa racing. racing. Tapos, Kasama yun dun. kasama doon na may concert si Eminem after race. Napapadala si Eminem sa Middle East, no? Nakikita ko, puro mga Arabo kasama niya eh. Oo nga eh. Madalas din siya, parang napapadalas din yung tour niya doon, ganun. Though hindi naman talaga madalas mag-tour sa Eminem, pero Pero dun parang ang dali siya, niyang makuha, no? Siyempre, iba yung ano eh, yung oil money. iba rin eh. Parang nakita ko nga si Eminem may video na ano eh, parang siya yung ano dun eh, no? Siya pa yung pinakamahirap dun sa room. Parang ganun kayaman yung kasama niya ng mga Arabo, mga oil magnate. Iba. Kumusta yung ano, concert mismo? Ilan kinanta niya? Dami eh. Ano siya Mga 1 eh. hour set, ganun. Parang, ewan ko, ano ba, matatawag ko ba full set yun? Parang almost 2 hours eh. Oh! Talagang sulit din na ano, experience. Ako kasi hindi naman ako madalas nakakapanood ng mga live performances. Lalo na concert. First concert ko na napanood is Maroon 5 at night before yung kay Eminem yun. So, ano ba, as a fan, sobrang na-enjoy ko yung concert ni Eminem bilang fan. Kasi fan ako, gusto ko siya, kasi siya makita. Oo. Pero kung titignan ko siya, papakinggan ko siya bilang sa side bilang musikero, parang ganun. Mas natripan ko yung Maroon 5. At tila may request si Looney kay Easy Meal na sana daw ay makumbinsi niya si Eminem na mag-concert sa Pilipinas. Tingin mo madadala ni Easy Meal si Eminem dito sa Pinas? Makapag-concert kaya siya dito? Honestly, tingin ko hindi. Talaga? I mean, if ever, ako lang tingin ko lang if ever lang na, ano siya, siguro mga Singapore. Kung siguro mag-see siya, Kasi Southeast Asia si Taylor Swift di rin ano dito, di ba, nung tour niya, hindi rin siya nakadaan. Siguro kung gano'n. Kasi kung ano, parang alam ko naman, alam niya, marami siyang Pinoy na fan eh. Alam niya yun, syempre. Siguro parang kung mangyari yun na dito, matagal na sana. Parang gano'n. Tama. Pero sana. No? Sana. Easy Meal, you know what to do, bro. Sa kabilang balita naman, nagkaroon nga ng event sa Malabon si Abadon kasama si J Skills at ilang tropa. Pero sa di inaasang pangyayari, nagkaroon ng komusyon dahil may umakyat na lalaki sa stage. Nakakala ni Abadon ay makikijam lang pero biglang inagaw ang damit niya na nakasampay sa balikat ni Abadon at nabigla siya dito. Agad namang hinarang ang kumuha pagbaba nito sa stage. Okay na, bigla niyang inagaw. Kaya binibigay na para bang sumapaw. Huwag kayong mag-aaway at wala nang tulakan. Huwag kayong magsusuntukan, ito'y katuwaan lang. Nagbigay kami na bet, gusto ko ay magigit. Mawasan, maalisin na lang yung mga makulit. Kasi nga pala yung mga bata ay nag-e-enjoy. Pero pa pwede rito, pag hindi nag-aapoy. Huwag kayong magkagulo, ayong pag-aaway. At naglabas nga ng saloobin si Abadon sa nangyari. Ayon nga kay Abadon, 2 event ang pinuntahan nila ng gabing yon. Parehong sa lugar ng Malabon. Yung nangyaring pag-agaw ng damit ni Abadon sa stage. Pangalawang event na yun, ugali naman talaga ng isang Abadon
na nagpapaagaw ng damit pag nagpe-perform siya. Kaya lang daw sa unang event pa lang naubos na yung damit na dala niya. Kaya sa pangalawang lugar, hinumad niya na yung suot niya para kahit papaano meron pa rin siyang maipamigay sa lugar na yun. Pero sa di naasahan nga, umakyat ang lalaki na akala ni Abaddon ay makikijam lang sa kanila at bigla nga inagaw ang damit niya. Ayon pa kay Abaddon, gusto siyang papuntahin sa barangay hall ng lugar para makahingi ng tawad ang agaw ng damit niya. Pero hindi na nga niya ginawa dahil baka mas lumala pa daw. Sa dulo nga na mensahe ni Abaddon, binigyan niya ng payo ang lalaking umagaw ng damit niya. At sa uling balita, lap trip nga ang hatid ng reaction video ni Apex at Looney sa labang Jonas vs Badang dahil sa mga komento ng dalawa sa ginawa ni Badang. Kala nga natin si Badang lang masisita nila, pero hindi nga din nakaligtas si Jonas dahil merong napuna ng mga mali si Looney at nakakabilib na tinignan niya ni Jonas bilang positive way at para ma-improve na din ang pen game niya pagdating sa battle. Ilan to ang puta? Round 1 game! Rebattle lang pala. Doon ako natatawa minsan eh. Pag nagre-rebat ka ng marami, tapos pag yung iba hindi nag-landing. Isa-isa mga ano ko na sa susunod, dapat sa susunod pag bumatel ako parang kung ano, wag na lang mag-rebat, no? Pero kasi parang para sa akin kasi kumbaga hindi talaga siya parang gusto, parang may ego lang ako na puta sasagutin ko to parang pero yun nga, yun yung sinabi nila Looney na parang mapapansin mo rin talaga na pag hindi lumalanding na maayos yung rebat, mahihirapan ka ngayon iangat yung pagsampa mo dun sa round 1. Tangina yun. Minsan talagang mood talagang yung rebattles nandun. Tsaka naka-rhyme. Hindi siya yung spoken word rebuttal na Nakikipag-usap ka. na parang may naisip ka pero wala ka naisip na ka-rhyme para sa kanya. Yun. Isa yun sa mga natutunan ko na dapat pag nag-rebat ka is naka-rhyme talaga. Kasi parang ang dating kasi sa akin parang sinasagot ko lang siya ng papilosopo. Parang yun yung ano sa akin. Pero dapat pala is naka-rhyme. Pero alam ko naman yun, no, na pag nag-rebat ka dapat naka-rhyme. Pero yun yung para sa akin nakasanayan ba na mag-ano lang. Pero yun nga, parang dun ko din na-absorb na kailangan talaga i-rhyme pag nagre-rebat. Kung hindi ka nag-rebat, Mas maigi pa. mas maigi pa eh. Ayun, Kung yun. Dapat, kung ano, yun yung isa pa yun na, isa pa yun sa mga naano ko din na, hindi ka pwede basta mag-rebat ng ano. Isa yun sa mga na-absorb ko rito na natutunan ko na, hindi ka pwede basta mag-rebat. Dapat talaga solido rin pag nagbalik ka ng linya. nagla-